Magandang araw mga kaibigan. Ito ang ating Queen Boljakera, Madam Marlica. Parang napuno na ang salop niya. Meron siyang panawagan kay Senator Amy. May hamon na kung hindi pa tutugon si Senator Amy sa hamon na ito, nagbanta na si Fair Lady Marlica. Dudurugin kita araw-araw sa social media, Senator Amy, pag hindi ka gumalaw. Okay. Pakinggan muna natin si Madam Marlica, yung vlog niya kanina, Sohol Shopping sa Dubai. Yun ang title. Pakinggan natin siya. Aming mga Pilipino na hindi ka kumakampi sa hegemonyo. Diba? Attorney Glenn Chong, welcome. Talagang no one in the Marcos administration is brave enough. Okay, yan. Ano natin si Attorney Glenn? Yan, Attorney Glenn, ayan. No one in the Marcos administration is brave enough to investigate my allegations and face me. I am waiting. Yan. Ano natin yan kay Attorney, highlight natin. So yun yung sinasabi ko. Kasi mga palangga, bakit natin inuulit-ulit to? Kasi eto yung ugat ng kahirapan ng Pilipinas. Imagine yun, even you, mga dilawan, di ba? Lumalaban kayo, di ba? Gusto nyo nun na manalo si Lenny. O, dapat kasama namin kayo. Malay nyo, si Lenny pa lang nanalo. You'll never know. Kasi nakipag-usap si Lisa Smugs. You know? You'll never know. Hindi mo masabi. Kasi paano natin masasabi kung sino talaga ang nanalo kung nakipagsabuatan? Si Lisa Smugs, si Kuting, sa Smartmatic. So, nanawagan tayo, okay, kay Senator Amy, na umaksyon ka na. Kasi kung hindi ka umaksyon, hindi naman kami nagbabanta. Pero, tudurugin ka namin araw-araw dito sa social media. Nako. Kasi nasa mga kamay mo eh. Sinuportahan ka namin, nagmukha nga akong tanga kami dito eh. Umiikot ako, sinasabit ko yung noong 2019, nakita nyo yun? May piso wala akong hiningi sa inyo, Senator Amy, lahat ng mga banner namin, sinabit ko sa katawan ko, mukha kami loka-loka, iniikot, kinakatok namin, yung, hindi kinakatok, pinupuntahan namin ang mga Filipino stores, community, pinopromote ka, dadadadada. Yun na lang ang kapalit na ibigay mo sa Pilipino, ang investigasyon. Hindi, nung sinuportahan ka namin 2019 at 2022 yung kuting mong kapatid, di ba, wala alert ako, wala akong hiningi sa inyo. Ito lang ang hiningi namin kapalit, investigasyon. Buksan nyo ang investigasyon dahil ikaw nga ang may soul power at Senator Amy para makita ng taong bayan. Hindi ka ba naaawa, Senator Amy, sa ating mga, yung alam mo naman siguro, at alam na alam, even nga yung mga kamag-anak mo na Marcos Indralin, binababoy ni Lisa. Diba? Hindi na to dapat mga kamag-anak para kay... So, okay, ang panawagan ni Fair Lady Marlica is si Senator Amy, siya ang chairman sa Committee on Electoral Reform sa Senado. Ngayon, itong si Attorney Glenn Chong, Retired General Reo, Colonel Ordonio, at iba pang mga IT expert, aligasyon nila is may dayaan noong May 2022 election. Very serious yung allegation na yun. Si Senator Amy, may kapangyarihan siya na magtawag ng investigasyon sa Senado kung ano ba talaga ang nangyari. Kailan ba yung September 21 nung nag-rally sa Comelec? Tama ba yun? Kaya merong storm. September 21 Reform Movement. Okay, madami-dami ang nag-rally. September 21, magto 2 months na. Bakit tahimik ang lahat? Di ba? Kaya I agree with Fair Lady Marlica. Ito yung pagkakataon ni Senator Amy na para siya sa katotohanan, para siya sa taong bayan, dapat magpatawag siya ng investigasyon sa Senado. So, gagawin ba niya yan?
Yan ang tanong. Si Senator Amy lang ano yan. But kung pakinggan natin si Atty. Glenn Chong, nag-comment siya kagad, nanonood ng live ni Madam Marlica. Sabi niya, no one is brave enough in the PBBM admin to investigate my allegation. Wow! Kaya dito, napaisip ako, Senator Amy, bilib na bilib ako sa iyo. Kaya lang, kasama na ako ngayon ni Marlica na magbantay sa iyo. Kung hindi ka magpatawag ng investigasyon, Honorable Senator Amy, mababawasan na ang tiwala paghanga ko sa iyo. I tell you. Kasi kailangang imbestigan yan. Napaka-serious allegation. Importante yung legitimacy kasi ng administrasyon. Sample. Katulad ni Cory Aquino noon. Nag-people power sila. Ang dahil lang sa tulong ng Amerika, dahil sa kagustuhan ng Amerika na mapatalsik ang Marcos Sr., kaya naupo si Cory. But illegitimate government yun. Bakit? Ang tunay na nanalo sa recount, sa snap election, nanalo si President Marcos Sr. Kaya tingnan mo, hindi nagtagal, hindi nag-succeed ang Cory government kasi ang daming coup attempts na nilunsad ng militar. Kaya ang ating ekonomiya nung panahon yun, bumagsak to the max. Kawawa ang bansa because of legitimacy issue. So ito ngayon, ako, kini-question mark ko pagkapanalo ng presidenteng BBM dahil paliwanag nila yun. Si General Rio, well-respected siya sa kanyang very competent siya when it comes to these matters. DICT Secretary yan. Yan ang trabaho niya sa signal, ang field of specialization is electronic signal communication. Ay, napansin niya yan. Wala namang malay anong pakialam ni General Rio sa politika? Wala. Kaya lang, nakita ko is concern sa integrity ng baluta. Panawagan lang nila, yung grupo ni General Rio, yung Storm, electoral reform lang eh. Hindi man sila nananawagan na mag-resign si PBBM. Wala. Kanila lang na imbestigahan. Hanggat maaari, ma-disqualify na yung Smart Magic para wala nang question sa susunod na election. Walang ka-action-action itong COMELEC, gobyernong ito, kongreso, wala. Kibit balikat. Kaya, yan na. Ako, umaangal na talaga ako sa pagkikibit balikat ng administrasyon ito sa aligasyon ng dayaan noong May 2022 election. So, Senator Amy, bakit? Takot ka ba kay First Lady? It's an open secret na hindi maganda ang relasyon ni Senator Amy at First Lady Lisa. Noon ko pa yan nalaman. Mayroong akong puting ahas na very close sa Marcos family. Wala daw. They are not in good terms. So bakit? Total, hindi naman kayo magka-vibes. Di banggain mo na si First Lady. But ito ang nakita ko. Mahal na mahal ni Senator Amy ang kanyang kapatid na si PBBM. Yan ang nakita ko. Kaya torn between two lovers si Senator Amy. Hindi alanganin siya mag-conduct ng investigation kasi baka maisiwalat ang katotohanan na yung apektado ang presidency ng kanyang kapatid.
Yun ang nakikita ko. Kaya lang, Senator Amy, kung makabayan ka, edi, so what? Kasi pag mapabayaan ito, 2025, maulit na naman. 2028, maulit. Sayang lang ang boto ng taong bayan. Kalukuhan. Ako, ang tagal na hindi ako bumoto. From 1992, Miriam Ramos ang naglaban. Yun, bumoto ako. Si Miriam aking binutuhan. Kaya lang, naniwala ko may dayan. Mula nung hindi na ako bumoto. Saka na lang ako bumoto last year, election, dahil akala ko may bagong pag-asa na magbabago dahil nandiyan si BBM. Yung pala, ganon din. May aligasyon din ng lokohan sa bilangan. Kaya importante para sa akin ito na once and for all, maimbestigan ito at maliwanagan lang ang taong bayan. Investigasyon mo lang. So, ako, nakikisama na kay Marlica sa panawagan. Senator Amy, gumalaw ka na. Pag hindi, sasamahan ko si Marlica sa pagdurog sa iyo sa social media. Sana hindi mangyari yan.